upset win na nagawa nga ng Gilas Pilipinas, pumukaw sa madaming team dito sa Europe. Dahil number 37 sa world ranking sa basketball ay tunalo nga itong number 6. Kaya naman all eyes ngayon sa Gilas Pilipinas, lalo na kay Justin Brownlee. At Coach Tim Cone, nakatanggap nga doon ng offer para mag-coach sa Latvia dahil napabilib nga daw nila ito ng husto. Ito ay ayon sa isang source. Pag-uusapan nga natin yan kung paano nga nagawa ng Gilas Pilipinas na talunin itong Latvia. Sa dalawang possession pa lang dito sa first quarter ay itong sina Junmar Fajardo at Kai Sotto na nga agad ang gumawa sa inside the paint. At ayun nga ang isa kong nakita na advantage nila dahil pinush nila agad nila sa ilalim ang mga kalaban. Lumamang pa nga agad ng 8-0 run ang Gilas kaya nakuha nga nila agad ng momentum. Sina Junmar Fajardo at Kai Sotto patuloy na dinodominate ang loob ng ilalim dahil sa mga dropas na ginagawa nga sa kanila ni Brownlee. Kahit nga itong si Chris Newsome ay may mga nagawa nga din na maganda at pamatay niyang mid-range shot. At lalong-lalo na sa depensa, ramdam na ramdam nga ang presence niya dahil panahihirapan niya nga ang mga kalaban niya. Natapos nga ang first quarter sa buzzer beater 3 ni CJ Perez, 16-32 in favor of Gilas Pilipinas. Sa second quarter naman mga ka-o-sports, alley-oop dunk naman ang ginawa para dito ay Kai Sotto at nabuhayan niya ang mga players. Kahit nga bench player ang pinasok ni Coach Tim dito, ay nag-contribute itong sina Kevin Kiambao at ibang players sa court. Habang nagpapahinga nga ang mga key players na sina Dwight Ramos at Justin Brownlee. Parang naging quarter nga din ito ni Kai Sotto mga ka-o-sports dahil sa ilang sunod na na-score niya nga dito. Isa din kasi siya sa dahilan kung bakit nga na-maintain nila ang kalamangan nila dito sa second quarter. Kahit sa depensa ay ramdam nga itong si Sotto, kaya napukaw nga din ang laro niya dahil sa height niyang 7'2", meron para sa Pilipinas na naglalaro na versatile. Team effort na din napansin ko mga ka-o-sports kasi dito dahan-dahan na ang umarangkada at nagparamdam ulit itong si Brownlee. Kumbaga, take charge talaga siya kapag kinakailangan niya ng team. Sina Junmar, na-dominate pa rin talaga ang inside the paint. May mga dropas pa din na patuloy na ginagawa nga sa kanya dito ni Justin Brownlee. Kaya nga mataas nga agad ang assist na nagawa dito ni JB. Sa third quarter, medyo naging mabagal nga ang face ng laro mga ka-o-sports dahil mas sumigpit nga ang depensa ng Latvia dito sa Gilas. Pero din nga din talaga ang pressure dito sa Latvia. Dahil kahit nga sila ay minamalas na din sa outside shooting nila. Pero sina Kai Sotto medyo napukaw nga ang mata sa mga nag-i-scout dahil sa ilang sunod na basket na nagagawa niya pa nga rin dito sa third quarter. Meron siya sa ilalim at may nagawa nga rin siyang 3-point shot. Kaya malaking break nga ito para kay Sotto dahil nakitaan nga siya ng potensyal dito sa international games. Siguro dahil na nga rin sa tulong nga ni Coach Tim Cone dahil pinalakas niya talaga at pinataas niya talaga ng gusto ang kumpiyansa nito. Pansin ko nga din mga ka-o-sports, medyo nagiging physical nga din ng Latvia dito sa ilalim dahil sa mga loose ball foul na ginagawa nga nila. Dito lalong-lalo na kay Junmar may magandang triangle pa din yan play na nagawa ang Gilas kaya lumobo at lumagpas sa 20 points ang kalamangan nila dito. Diyan mo nga makikita ang kagandahan at smooth ng offense ng Gilas mga ka-o-sports. Nandoon yung ball movement nila at hindi nga yun sila nagkakanya-kanya. Natapos ang third quarter ng 56-77, lamang pa din ang Gilas Pilipinas. Sa pagpasok ng fourth quarter, naka 6-0 run ang Latvia at nabuhayin niya ang team nila, lalong-lalo na nga yung crowd dito sa venue. May mga turnover din kasi nagawa ang Gilas sa dalawang sunod na possession. Kaya naman dali-daling binalik ni Coach Tim sina Chris Newsome at Kai Sotto para maiwasan nga makahabol ang Latvia. Kaso nga nagpatuloy ang run nila at tumaba na nga sa 12 points ang kalamangan ng Gilas. Kaya naman napunta sa kanila sa Gilas ang pressure. Sunod-sunod na basket na din kasi nagagawa ng Latvia dito at may nagawa pang isa na and one dito sa fast break. Medyo nag-struggle nga si Brownlee at Dwight Ramos dahil sa igpit ang depensa sa kanila. 5 minutes mark, hindi nakagawa ang field goal dito ang Gilas at free throw nga lang nagagawa nila.
Habang nakaka 13 points na nga ang kalaban nila, napa-timeout na nga lang si Coach Tim para makausap ang mga players nito. Mabuti na nga lang, after the timeout, nag-response nga agad itong si Brownlee at nakagawa ng dalawang sunod na basket. In fact, isa nga yun sa mga big basket na nagawa niya at sa harapan ng mukha ng kalaban niya. Isang tres na foul counted ang nagawa nga dito ni JB. Naging pamatay sunog nga yung nagawa na yon dahil dalawang play na crucial nga para lang masira ang momentum ng team lang Latvia. Nagtuloy-tuloy na nga hanggang dulo ito mga ka-sports. Naging crucial talaga ang last 5 minutes dito na nagawang timeout ni Coach Tim at nag-contribute talaga itong si JB sa very crucial time para manalo nga ang Gilas. Big credits na din dito kina Junmar Fajardo, Kai Sotto na naging second leading scorer at Dwight Ramos na naging point guard nga sa laban na ito. Pero yun nga, ayon sa rumors mga ka-sports, dahil nga sa ganting galing na nagawa nga nito ni Coach Tim, may nakuha nga raw siyang offer dito sa Latvia. Nabilib nga daw sila sa triangle system na ginawa nga ni Coach Tim. At kung pwede nga daw, ay maaaring i-apply daw nila ito sa kanilang national team. At may nakuha nga daw siyang offer para maging assistant coach daw nito. Nililinaw ko lang mga ka-sports, ito ay ayon lamang sa rumors. Pero tingin nyo ba mga ka-sports, may chance nga na tanggapin kaya ito ni Coach Tim na maging isang coaching staff sa ibang koponan? Mag-comment lang kayo sa baba. Again, congratulations Gilas Pilipinas sa pagtalo nyo dito sa number 6 sa World Rankings.